Breaking news, mga mangingisdang Pilipino muli na naman umano hinaras ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagalit na sa China. Dating kasunduan ni Pangulong Duterte ipinapatigil na sa China. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Ayan, so welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. At siyempre, nandito na naman po tayo para magbigay ng another update na naman mga kababayan sa West Philippine Sea. So ito na naman po mga kababayan, muli na naman hinaras ng China Coast Guard ang mga bangka ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Nako, ito mga kababayan, wala na talagang kasawa-sawa tong mga barko ng China sa panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Lalo na siyempre sa ating mga mangingisdang Pilipino dyan sa Ayungin Shoal. Bakit kaya ganito na lang ang panghaharas ng mga barko ng China? Yan mismo sa Ayungin Shoal mga kababayan. Iyan po ay teritoryo po ng Pilipinas. Hindi po yan pag-aari ng China. Kung tinatanggap lang ho ng China ang 2016 arbitral ruling, walang gulo po dyan na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Ngayon, hindi po nila matanggap ang 2016 arbitral ruling. Kaya na ginagawa nila dyan, hinaharas sa mga barko ng Pilipinas at ang ating mga mangingisdang Pilipino. Kasi yan, part ng kanilang pambubuli para kung umalis na tayo dyan mga kababayan, papadaig tayo sa paninindak ng China dyan sa Ayungin Shoal. Matik mga kababayan, mawawala na tayo ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. At kapag nakapasok na ang China dyan, makuha niya ang isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Naku mga kababayan, kawawa tayo. Kasi liliit na liliit ang teritoryo ng Pilipinas kapag ito nakuha ng China. Kaya dapat lang talaga magpaliwanag ang mga nakaraang administrasyon dito kung bakit ganito na lang ang ginagawa ng China. Kasi ayon umano kay Harry Roque mga kababayan, ang gentleman agreement ni Pangulong Duterte ay iyan umano ang isa sa mga pinanghahawakan umano ng China. Pero ayon naman umano sa kampo ni Duterte, walang gentleman agreement na nangyari. So ibig sabihin, si Harry Roque, hindi natin alam kung sino talagang nagsasabi ng totoo sa kanila mga kababayan. Si Harry Roque ba o kung si Pangulong Duterte? Hindi natin alam kung sino sa kanila ang nagsisinungaling. Ayon kasi kay Harry Roque, may gentleman agreement daw si Pangulong Duterte at ng China. So ayon naman kay Panilo na wala daw kasunduan ang China, wala daw ang pinagkasunduan si Pangulong Duterte at ng China, na kung sino man ang nagsasabi umano na may gentleman agreement umano si Pangulong Duterte at China, ayon pa kay Panilo, ay naghahanap lang daw umano yan, paninira sa kay Pangulong Duterte. Si Harry Roque lang naman yan mga kababayan yung nagsasabi niyan sa kanyang live sa Facebook. So ano yan, naglalaglaga na sila dahil lumalabas na ang totoong nangyari dyan sa West Philippine Sea. Ayan na mga kababayan, no? Klarong-klaro yung sinabi ni Harry Roque na may gentleman agreement ang China at si Pangulong Duterte. Ngayon, pinagtanggol naman ni Panilo. Wala daw agreement na ganun, na gentleman agreement, sabi ni Harry Roque. Wala daw gentleman agreement ang China at si Pangulong Duterte. Subalit mga kababayan, bakit sinasabi ng China na may pangako daw ang Pilipinas na hatakin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal? At ayon pa dito mga kababayan, ang BRP Sierra Madre na yan, hindi daw pinapayagan ng China na gagawin yan. Halimbawa po mga kababayan, ipapagawa po yan ng Pilipinas para hindi po mabulok. So hindi po papayag ang China. Bakit? Kanila ba yan teritoryo? Pag-aari ba ng China yan, ang Ayungin Shoal? Ang tinatayuan ng BRP Sierra Madre? Ayan ay pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Bakit gusto ng China na kunin yan mga kababayan? Alam nyo kung bakit? Kasi mga kababayan, diyan sila kukuha ng maraming pakinabang, napakaraming yaman dagat na makukuha yan sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kaya gano'n na lang ang ginagawa ngayon ng China.
Grabe talaga ito mga kababayan ang ginagawa ngayon ng China sa Pilipinas, ano? Ito mga kababayan, pakinggan po natin ito. Isa na namang kaso ng harassment ng mga Chino sa karagatan ng Pilipinas ang naiulat. Sa pagkakataong ito ay ang mga mangingisdang Pilipino sa receiving end noong umaga ng Abril 4. Sinubukan ng dalawang barko ng China Coast Guard na takutin ang mga mangingisdang Pilipino na tumutulong sa mga Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries Aquatic Resources na maglalagay ng payaw o mga floating device sa paligid ng Rosso Reef na nasa loob umano ng eksklusibong economic zone ng bansa. Sinabi umano ito ni G. Tarilla mga kababayan, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. So ayun po mga kababayan, tutulong lang ang mga mangingisdang Pilipino sa paglalagay umano ng mga floating device sa paligid umano ng Rosso Reef. Kasi ang itong Rosso Reef mga kababayan ay isa pa sa mga teritoryo ng Pilipinas na angkinda na naman ng China. Sa mga ganitong ginagawa ng China, na halos pag nakikita nila dyan yung barko ng Pilipinas o mga mangingisdang Pilipino ay hinaharas at pinapaalis mismo sa ating teritoryo. Tingin ko dito mga kababayan ay talagang may pinagkasunduan ang dating nakaraang administrasyon sa China. Hindi naman ito magkakandara pa ang China kung wala talagang pinagkasunduan ito mga kababayan. So malalaman naman natin yan mga kababayan kasi wala naman talagang itinatago na hindi lumalabas. Aasahan natin yan mga kababayan. Tama lang na ipaglaban natin ang West Philippine Sea. Ayon sa ating mahal na Pangulo, hindi bibitawan ang ating mga teritoryo dyan at hindi hahayaan na makuha ng China ang ating mga teritoryo na pag-aari dyan ng Pilipinas. So hindi naman tayo makikipaggera mga kababayan. Ipaglalaban lang natin ang dapat na para sa atin. Hindi naman yan makipaggera ang China mga kababayan. Hindi yan, takot din yan China mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Pabagsak na ekonomiya ng China. Kaya hindi yan makipagwira sa atin. Sinabi niya na ang mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard na may bound number na 21551 at 21556 ay nagsimulang manggulo sa mga bangkang pangisda ng mga Pilipino. Voluntaryong sumusuporta sa operasyon ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries Aquatic Resources ay 125 nautical miles lamang mula sa Palawan. So diba, napakalapit lang po mga kababayan sa Palawan. 128 nautical miles mula Palawan pakadto sa Rosso Reef. Pero inaangkin ng China, ilan kilometro ba mula China pa yung Insul mga kababayan? 1,285. Sa Pilipinas naman, 105 kilometers lamang mula Ayungin pa Pilipinas. Paano maging teritoryo ng China yan? Kalukuhan naman atang ginagawa ng China mga kababayan. Diba? At ayon pa dito mga kababayan, may sinabi ho ang ating mahal na Pangulo. Ito mga kababayan, walang umiiral na kasunduan na tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasi ang gusto po ng China, ipahatak po sa Pilipinas ang BRP Sierra Madre. At ito, mga kababayan, ito daw ang naging kasunduan ng Pilipinas. Ayan, sinabi mo ng ating mahal na Pangulo, walang umiiral na kasunduan na hahatakin ang BRP Sierra Madre. Kasi yan mga kababayan, yan ang outpost natin dyan sa ating teritoryo. Bakit makikialam ang China sa ating mga teritoryo mga kababayan? Bakit pakikialaman nila ang ginagawa natin dyan sa ating teritoryo? Dapat, pakialaman lang nila ang kanila. Huwag na silang makialam sa ating teritoryo kasi teritoryo natin yan. Bakit nakikialaman China? Kasi may balak sila mga kababayan. Diba? May balak ang China kapag natanggal ang BRP Sierra Madre mga kababayan. Naku, sasakupin nila yan ng Ayungin Shoal na yan. Katulad ng ginagawa nila ng paggagawa nila po ng mga artificial na isla. Yan ang isa sa mga sumasakop sa ating mga teritoryo dyan. Kasi at paggawa-gawa sila ng isla mga kababayan, siyempre, habang nagtatambak yan sila ng buhangin, lumalakad na lumalakad yung buhangin mga kababayan. Kahit niya ngayong alon mga kababayan, may dalang buhangin yan. Siyempre, tambak ng buhangin sa gilid. Lumalawak ngayon ang ginagawa nilang isla. Kaya ganun ang strategy ng China. Dapat lang na ipaglaban ng ating mahal na Pangulo yan.
tama ang ginagawa niya ngayon na ipaglaban ng ating teritoryo. Kasi mga kababayan, kawawa po ating mga mangingisdang Pilipino kung konti na ang huli na isda po. Ganun ang ginagawa ng China. Katulad ngayon mga kababayan, dahil sa patuloy na pag-support ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries Aquatic Resources, sa ating mga mangingisdang Pilipino, alam niyo kung bakit? Bumunga ito mga kababayan. Tumaas ang huli ng mga mangingisdang Pilipino natin sa West Philippine Sea. Diba? Gaano ba kalaking tulong yan sa ating mga mangingisdang Pilipino? Ang West Philippine Sea na yan. Dahil dyan mga kababayan, makikita natin ang napakaraming yaman dagat yan sa West Philippine Sea. At kapag ma-explore pa ng Pilipinas ang paggawa ng gas dyan, ako mga kababayan, napakalaking tulong yan sa atin. Tingnan nyo nga ngayon mga kababayan. Kasi gustong-gusto ng China, kasi gusto nila sila lang ang makinabang dyan. Pati yung sa atin, gustong kamkamin. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang umiiran na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na tanggalin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Taliwas sa sinasabi ng huling naunang nangako ang gobyerno ng Pilipinas na alisin ang sasakyan pang militar. Kasi mga kababayan, pag tinanggal na yan ang ating dyan na BRP Sierra Madre na in-outpost umano ni ERAP, wala na yan mga kababayan. Siyempre, tatanggalin na rin natin yung militar natin dyan. Siyempre mga kababayan, wala na magbabantay. Paano na? Paano na ang ating teritoryo? Paano na mga yaman dagat natin dyan? Wala na, siyempre. Ginawa ng Pangulo ang payag matapos ang ulat ng Chinese government nitong Lunes na muling panawagan sa soberanya ng Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas mula pa noong 1999 na naging sumbulo umano ng karapatan ng soberanya ng bansa at jurisdiction nito. O bakit pa tatanggalin ng China? Ayan na isa sa mga outpost natin dyan. Diba? Yan yung kawalang hiya ngayon ng China mga kababayan. Idinagdag pa umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang punong ehekutibo na binabawi niya ang anumang pangako sakaling magkaroon ng umiiral na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China sa pagtanggal umano ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayan po mga kababayan, nagalit ng ating mahal na Pangulo. Kung meron man pangako ng mga nakaraang administrasyon, ay hindi niya ito na pinapahintulutan. Kailangan na ipatigil ito. At hindi tayo susunod sa China kung ano man ang pinagkasunduan ng nakaraang administrasyon. Kaya dapat sumunod ang China kung ano man ang nasa batas, sundin sana ng China yan. Kasi kung tutusin, sila ang pinakamalaking bansa eh. Paano sila tutularan ng mga maliliit na bansa kung sila mismo ay minamaliit ang mga maliliit na bansa? So yun po mga kababayan, ano ang masasabi mo? Kasama ka ba dito sa laban ng ating mahal na Pangulo para sa ating West Philippine Sea? Na talagang nais ng Pangulo na tayo ang makinabang dyan, hindi ang ibang lahi. So yun po mga kababayan, maraming salamat.